Alright. So, good morning po sa bawat isa. So, itian mo naman yung nasa likod mo, saka nasa harap mo, na nasa tabi mo, left and right. So, good morning po sa bawat isa. So, kamusta naman yung long weekend natin? Sino yung mga nag-long weekend? Or sino yung mga hard workers na nag-work pa din during holiday? Double pay. So, para sa mga introvert at mga tita na tulad namin, so ang long weekend po namin ay laundry, grocery, linis. So, and praise God po na nakarating po ang bawat isa safe and sound sa ating church. And we are always glad na spend nyo yung Sunday morning nyo sa amin, di ba? Despite of being busy, tulog, di ba? Antok, pagod. So, praise God sa presensya po ng bawat isa. And may I invite everyone po to stand up so that we can start by our opening prayer. Sige po, tayo po tayo. Alright, let's pray. Heavenly Father Jesus, Lord, salamat Panginoon sa kadakilaan mo sa buong week namin na ito, Lord. Salamat, Lord, na pinagtagumpayan po namin ang linggo na to. Marami po sa amin ang pagod, ang maraming inaalala, and maraming dalahin, pero naniniwala ako, Lord, na ikaw po ang kakatagpuin ulit ng bawat isa sa linggo na to. We pray you, we praise, Panginoon, ang presensya mo na mag-join, ang Holy Spirit mo, Jesus, na mag-join sa bawat isa sa amin sa umang na to. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so magandang umaga po muli sa ating lahat. And I believe that every one of us is a representative of every family we have. So, patuloy natin awin ng ating Panginoon dahil isa ka sa taga-representative ng inyong pamilya to praise God, and we will worship our God in every tribe. Come on, church, let's sing this. Let's clap our hands. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. No treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every child will see your glory. Oh, every nation bow before you, and all the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, with matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like a God. There is no one like a God. Come on, step there. There is no one like a God. We sing, there is no one like a God. There is no one like our God. Come on, church, sing it. Wala kang katulad, O Diyos.
Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one. There is no one like a God. We sing. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise it, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, with matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, with matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every child sing. Hallelujah, Lord of God. This is our God. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. We sing. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. And hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord of God. We worship you, Jesus, oh God. And Lord, as we worship you, oh God, in this place, oh Father God. Thank you, oh God, for rescuing, oh God, in the midst of ocean, Panginoon. Maraming salamat, oh God, sa pagliligtas mo sa bawat isa, oh God. And as Peter drowned, Panginoon, alam namin na inabot mo yung kamay mo, oh God, to save him, oh God, at hindi mo siya pinabayaan. Gayon din ang gagawin mo sa amin, Panginoon. We believe, oh Jesus. Hallelujah, Lord. You call me out upon the water, great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, and my faith will stand. Come on, church, let's sing. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hallelujah, Lord, oh God. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Oh, where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, oh, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, and you are mine. Oh,
Savior. Hallelujah, Lord. Come on, church. Kantayin po natin ito ng ating buong puso, Father God. Lord, help us, oh God. And I will call upon your name. Hallelujah, Lord. And keep my eyes above the waves. Hallelujah, Lord. My soul rests in your embrace, for I am yours, and you are mine. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Father God. Lord, we continue, O God, to worship you in this place, O Father God. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagtiwala sa bawat isa, Panginoon. Marami sa mundo, marami sa paligid namin, Father God, ang hindi nagtitiwala sa bawat isa. Madalas kine-question din namin yung sarili namin, O God. But Lord, thank you, O God, for trusting us, O God. And continue, O God, to give us privilege to worship you in this place. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we welcome your Spirit in this place. Hallelujah, God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Jesus, O God. Muli po, awitin natin. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Come on, church, and sing this. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Lord, we worship you, oh God. Come on, church. Let's speak your praises to God in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. Muli po, awitin natin ito na parang alam natin si Lord. Na alam natin na nakikinig siya sa atin in this place. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang
ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Nakapikit po ang bawat isa, so just appreciate the presence of God. Hallelujah, you are good, God. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka. We are in all of your presence, Lord. Salamat po. Yakapin niyo po ang bawat isang pagod na sa mga oras na to, Panginoon. Just claim your embrace right now. Oh, empower your people, God. In the name of Jesus, I speak fire right now, Lord. Holy Spirit, speak to us. We praise you, Lord. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise your name. You are worthy, Lord. Mabuti ka, Panginoon. Even in the whatever page of our lives we are right now, we praise you. Even on the situation that we don't understand, we praise you, Panginoon. Kahit sa mga pahinang ang labo, ang gulo, hindi namin maintindihan, pinupuri ka namin, Panginoon. Hindi man namin nauunawaan ng lahat, pero isang bagay ang sigurado kami. Tapat kang Diyos at mabuti kang Diyos. Oh, hallelujah. We praise your name. We praise your name. We praise your name. This morning, church, I'd like to just encourage everyone to think of God's goodness to your life. Think of how God moves and you might really think of how He's doing something on your behalf. Kahit di mo pinanalangin, He's there. Tibok ng puso mo, alam ng Panginoon. Siya lang ang natatanging tapat. Siya lang ang natatanging buhay na nagpaparanas ng pag-asa sa kanyang mga tao. Oh, hallelujah. Just start praising God. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Salamat po. Salamat po. Holy Spirit, we appreciate you. Thank you. Thank you for being with us. Salamat dahil tumutugon ka. Oh, we just praise your name, Lord. We just praise your name. We just praise your name. Muli po, sama-sama natin ulitin. Make it personal. Make it your song for the Lord this morning. As we give thanks to Him, as we praise Him, as we rest in His presence this morning, church, we sing. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita Thank you, Jesus. Let's give God praise. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Give God praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. God bless you. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Thank you, Jesus. We praise your name. We praise your name. Wala akong masyadong nakikitang bata. Ano, but if there is, open po ang Hope Builder Zone natin. So, we encourage you to be there sa ating Hope Builders Zone. Meron po tayong teachers dyan at mga nag-transform ng mga Jurassic at the middle of the celebration. So, ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon, makita kayo ngayong umaga na ito. Batiin mo yung katabi mo, pakisabi, magandang umaga. Magandang umaga. Alam nyo, napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Talagang every Sunday, ang panalangin ko, pare-parehas po natin itong maging kapahingahan. Amen.
Amen. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pagod sa buhay, pero walang ibang klaseng, hindi po minsan sapat ang pahinga na makahiga lang sa kama at nakabukas ng aircon dahil na-anxious ka pa din ang mahal ng kuryente. So, mananalangin ka pa din talaga. At salamat po sa Panginoon dahil sa presensya ng Diyos ay meron po tayong tinatamasa at pwedeng angkinin na napakasarap na kapahingahan. So, with that, I'd like to share with you again our vision. We are the church that loves God, makes disciple, and brings hope and purpose through Him. So wala pong ibang pintig ang puso ng Hope Church kundi ang mahalin si Kristo, maggawa ng madaming disipulo para sa Kanya at magdala ng layunin at pag-asa mula sa Panginoon. Hallelujah! I believe we are all ready for the Word, and I'm so excited for today as we rest in the presence of God. Amen. 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 Nakaka-excite po personally kung paano tayo i-renew at i-restore ng Panginoon ngayong umaga. Hindi aksidenteng nandito ka at ngayon pa lang pinupuri ko Panginoon dahil naniniwala ako may gagawin siya sa buhay ng bawat isa ngayong umaga. In the name of Jesus. Unang tanong, church. Have you ever failed someone you truly love? Ayun, may tumitingin pa sa kataw ko talaga namang nagkakatinginan pa dito ang mga tao. Have you ever failed someone you truly love? May nabigo ka na bang tao na masasabi mo, mahal na mahal mo, pero nabigo mo pa din? Taong hindi mo, naniniwala ako nung pinili mong mahalin yan, hindi mo naman pinagplanuhan paano yan mag-fail. No? Meron ba dito na parang, siguro pag mga 3 months na kami, i-fail ko siya. Wala naman siguro ganong kasawang nila lang na nagpaplano, kailan i-fail yung taong mahal niya. So, it's not just about the small mistake, but a moment where you fell short. Where you knew you fell short. Where your action didn't match your words. Lahat tayo guilty dyan. No? Yung parang, ito yung sinasabi mo, nagagawin mo, pero hindi tugma dun sa sinasabi mo. Okay? So, hindi nagkakatugma yung salitang gagawin mo sa nagawa mo talaga. Hindi siya tugma. Hindi siya parehas. Madami pagkakataon po sa buhay natin, lahat tayo ganun. Lahat tayo nagkaroon ng failed feeling or we failed someone already in our lives. Hindi tugma yung sinasabi mo dun sa gawa mo. So, lahat tayo may pagkakataong ganun sa buhay na hindi nag-aalay talaga. Yung parang, huwag ka nang lumayo, sa sarili mo na lang, magda-diet na ako. Sa Friday na ngayon, Monday na nakaumag sa start. 1 meal a day. Alas 6 na umaga pa lang, gutom ka na. Diba? Or kaya, hindi, magdi-gym na ako kasi kailangan ko na mag-healthy living. So, ang datay, kinabukasan, bukas na lang. Diba? Meaning to say, ultimong sarili natin, na-failed natin. Hindi lang yung truly we love. Okay? So, that's exactly what Peter was. For the past 3 Sundays, we've been talking about yung buhay ni Peter. Hanggang ngayon, Peter pa din po tayo. Remember what he boldly said to the Lord. Lord, I will never deny you. Diba? When pressure came, anong nangyari? Not just one, not just twice, but thrice. Deny ni Peter si Jesus. Pero anong sabi niya kay Jesus? Lord, kahit mapapreso o kamatayan, sasamahan kita. Si Jesus na yung kausap ni Peter, no? Pero hindi pa din nagkatugma yung sinasabi niya sa gawa niya. Now, imagine the weight of that failure, church. The guilt, the shame. Siyempre nahihiya si Peter. Siyempre nagigilty siya. But the beauty of this passage is this. Jesus did not cancel Peter as the time na nagkamali na si Peter. What God did after Peter denied Him, He restored him. And in that restoration, Jesus reveals to us what truly love looks like. Pagka napag-uusapan po ang pag-ibig, karamihan ng tao sa 1 Corinthians lang, love is patient, love is kind, it doesn't envy, it doesn't boast. Pero ang buong Biblia po ay pag-ibig. Okay? That's one thing that I'd like to reveal to everyone. The whole, from Genesis
to revelation, it is breathing for the love of God to people, to mankind. Ang buong Biblia po ay pag-ibig. Nung pinakita ni Jesus kung ano ang totoong kahulugan ng pag-ibig, so kung paano niya ni-restore si Peter, it's so amazing na hindi talaga siya normal na magagawa ng tao. Or hindi usual. Kasi ang tao, nature natin maging conditional. Mabuti ka sa akin, magiging mabuti ako sa'yo. Pag hindi ka mabuti sa akin, hindi din ako. No? Bago ko po tuluyang ibahagi sa inyo ngayong umaga ang salita ng Diyos, nung hinahanda ko po itong preaching na to, meron po akong isang na-realize. Shinare ko dito kanina sa pre-worship po namin. Na bakit po kaya, pag hindi maganda yung nangyayari sa tao, ang dali din ng tao sisihin ng Diyos. Nakakatawa lang po kung iisipin kasi parang na-realize ko, kung halimbawa man ang tao talaga kung ang Diyos talaga ay tao katulad natin, kung hindi mo naman talaga siya kilala, di ba? Bakit mo naman siya sisisihin? Halimbawa si Josh ang Diyos. May pinagdaanan ako. Hindi ko maintindihan ang gulo. Ginagawa ko naman lahat. Kasalanan ni Josh to. Bakit mo sisisihin si Josh? Di ko nga siya close. Di ko nga siya kilala. Imagine mo yung may nangyari sa'yo. May sinisikang isang tao. Hindi mo naman close. Hindi mo naman kilala. Bakit mo sisisihin? Diba? Natawa lang ako dun sa thought na yun. Kasi parang this week ko may na-encounter akong isang tao din na parang sinisisi niya ang Lord sa pinagdadaanan. Siyempre, hindi ko naman sinabi sa kanya to. Nakinig lang po ako sa kanya. Pero, natawa ako kasi na-realize ko na hindi mo nga close po ako at the back of my mind. Gusto ko sabihin na, bakit ba sinisisi yan? Just di mo nga siya close, di mo nga siya kilala. Diba? So, in the same way, sa pagkakataon po na tao, diba, parang pag kilala mo yung Diyos, alam mo hindi niya yung gagawin to harm you. The Lord will not do something just to give you pain for nothing. That's not the heartbeat of the Lord. Uulitin ko, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang buong tibok ng puso ng Biblia ay pag-ibig ng Diyos. So kung lahat yung nagbumubuo sa pag-ibig ng Diyos, bakit siya may paplanuhin para sa ikasama mo, tas wala lang? One thing that my favorite subject that I learned in the Bible school is the time that we are studying all about demonology. So, in the Bible school, you are privileged and blessed to be able to study the work of evil. So, it is in line with the subject of demonology, of course, talking about demons. And from there on, I realized na parang I was able to distinguish what's the work of evil and what's the work of God. No? So, parang feeling ko, ang mga tao siguro, kaya ang dali sabihin na kasalanan ng Diyos to because they don't even know what's the heartbeat of God. And they don't even know how to distinguish the work of evil. Kasi di ba, pag kilala mo yung tao, sabi ko nga sa inyo, kahit sausawan, kapag kilala mo yan, alam mo kung anong sausawan yan sa hindi. Alam mo kung anong gusto niyan sa hindi. In the same way with our relationship with God. Pag kilala mo ang Diyos at may pinagdaanan ka, alam mo, mayroon kang beautiful glimpse. Bakit mo pinagdadaanan yun? May iba naman akong kilalang tao, ang atake nila sa buhay ay parang, ay, excited na ako sa after ng season na to. Kaya sigurado ako may blessing after nito. May mga ganun naman ang atake sa buhay, no? Na parang, there's always rainbow after the rain. So after ito pinagdadaanan ko, sigurado ako may pagpapala. May mga ganun din ang atake. So what I'm trying to say is that, when you don't know fully the Lord, don't ever give Him the credits of why is your life messing up. Okay? Kung hindi mo naman talaga alam yung tibok ng puso ng Diyos, bakit mo siya sisisihin sa bagay na hindi mo naman siya kilala talaga? Okay? Bakit ko po sinasabi itong mga to? As we talk the Word of God this morning, napakahalaga na kilala mo siya, na alam mo ang puso niya. And this is the good news, church. There is still time for you to know more who is this God. That's why every end of the celebration, what do I used to say? Read your Bible. Okay? Do not allow the Hope Church to feed you just every Sunday. Read your Bible. The Lord wants to speak to you first-handed. The Lord wants to reveal Himself to you first-hand. Hindi yung naririnig mo lang, pero yung nararanasan mo din. And hindi madamot ang Diyos. Hindi niya yun para ipagkait sa'yo. Napakahalaga na kilala po natin ang Panginoon. Nasa pang-apat na linggo na po tayo ng pag-aaral natin sa buhay ni Peter, and I declare
na may nakukuha tayo lahat sa buhay niya when it comes to, yun nga, directly from the Lord. After those truths na natutunan po natin, balik tayo sa tanong, what true love really looks like? Ngayon pong umaga na to, hayaan niyo kung ibahagi ang salita ng Diyos with the title of The Measure of True Love. Garap na garap yung ruler ko dyan. The Measure of True Love. Makikita po natin yan sa 1, chapter 21, verse 15 to 19. So, lately po na-enjoy ko yung Tagalog Bible kasi talagang mas tusok puso, tulo ang dugo level kasi talagang napakaliwanag. So, allow me to read the word of the Lord. Ito po yung si Pedro ay muling pinanatag ni Jesus. Pagkatapos nilang mag-agahan, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, alam mong may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sinabi niyang muli sa kanya sa ikalawang pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, Opo, Panginoon, alam mong may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi ni Jesus sa kanya sa ikatlong pagkakataon, anong sinabi? Simon, anak ni Jonas, may paggiliw ka ba sa akin? Nagdalamhati si Pedro sapagkat sa ikatlong pagkakataon ay sinabi ni Jesus sa kanya, may paggiliw ka ba sa akin? Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, alam mo ang lahat ng mga bagay. Alam mo na may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, noong ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili, lumalakad ka kung saan mo ibig. Kapag matanda ka na, inuunat mo ang iyong mga kamay, at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka sa hindi mo ibig. Verse 19, sinabi niya ito upang ipahayag kung paano siya mamamatay at maluwalhati niya ang Diyos. Pagkasabi niya nito, sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Kung makikita po natin sa konteksto, nakakatawa, ang Diyos mapang-asar. 3 beses mo ako dininay, 3 beses din kitang tatanungin, do you love me? Sino po rito yung mga may karelasyon? Huwag na kayo tumaas ang kamay, no? Alam mo yung, hindi ko alam kung nadaanan na kayo ng ganun tanong, mahal mo ba ako? Zoe, natanong mo na ba yung kay Ken? Kaya natanong mo na ba kay Zoe yun, diba? Mahal mo ba ako? Yun, do you love me? Nakakatawa kasi pinaapit ko to. Sabi ko, nakakatawa si Lord. Siguro sabi niya, 3 beses mo ako din na yan. 3 beses din kita. Nakikita niyo yung flow ng sagot ni Peter. Parang nakakainis na, alam mo nga lahat. Yung isipin mo kung gano'n ng todo ng pagkakabasa natin. Paulit? Ilang beses, diba? Parang nakakatawa, pero ang galing ng meaning kung bakit 3 beses inulit ng Diyos yung tanong niya kay Peter, because it talks about redemption, it talks about restoration, it talks about strengthening. So hindi pala siya tinanong ng Panginoon ng 3 beses para lang asarin siya, na dahil 3 beses mo ko dininay, 3 beses kita tatanungin. Hindi pala siya ganun. Kaya pala siya tinanong ng Panginoon patungkol dito dahil gusto ng Lord ma-release si Peter. Kasi parang di ba tayong mga tao in the same way, whenever we do something wrong, ang hirap sa atin na magtuloy. Kasi di ba parang nakakahiya. Ay si Peter dahil talagang lahat ng kapal ng mukha ng kay Peter. At nirestore din naman talaga siya ng Panginoon doon, hindi naman nagkamali. So ngayon po, bibigyan ko po kayo ng konteksto sa 1:21. Ang bahaging ito ay nangyari pagkatapos po ng pagkabuhay ni Jesus. So ito pong konteksto po na ito, it happened after Christ's resurrection. And I'd like to remind everyone in the next couple of Sunday, next Sunday is going to be our Resurrection Sunday. We invite you to be with us in Hope Church because it's going to be our first time that we will celebrate God's resurrection together. So, next week po ay Holy Week na. Ayan, mga magsiswimming dyan talaga naman.
Ba't po tayo dito? So, ang konteksto po nito ay napakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa tabi ng dagat sa Galilea. So, nung nagpakita po si Jesus sa mga alagad niya, kagagaling lang po nila sa himalang pangingisda. So, dito po nangyari yung miracle of yung nangisda tapos ang daming nakuha. Ano? So, isipin niyo po, nangyari itong resurrection or nangyari yung restoration ni Peter after ng resurrection. Isipin mo, nabuhay pagmuli si Jesus tapos gumagawa agad siya ng mga miracle sa buhay na, no? Sa puntong ito, mahalaga pong tandaan natin na 3 beses i-deny ni Peter si Jesus bago siya ipako sa krus. So, yun po yung linya. Yun po ang kwento, ang takbo ng kwento natin, ano? Ipapako si Jesus, dinay siya ni Peter. Kaya mabigat ang mga susunod na pag-uusap nila. Mabigat talaga yon. Ano pong nangyari sa 1:21? So, pagkatapos kumain, kinausap ni Jesus si Pedro, uulit-ulitin ko, 3 beses siyang dinay. 3 beses din siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Kung pansin niyo po dun sa binasa natin kanina, pagkatapos po ng tanong na iniibig mo ba ako, laging may command. Ano yung command? Alagaan mo ang tupa ko, pakainin mo ang mga batang tupa, okay, alagaan mo sila. Laging may ganon. Ano pong kahulugan ng tema na ito? Church, the whole meaning of this text is all about panunumbalik ni Pedro. It is about the restoration of Peter dahil 3 beses nang dininay si Jesus. No? Ito po ang bawat simbolo ng pagbawi at pagpapatawad. Alam mo yung parang napaka-selfless ni Jesus na hindi siya yung nagbabago ka, kailangan bumawi ka sa akin. Hindi ganun eh. Selfless pa din. Kasi the way niyang nilid si Peter to really restore, all the question was really about restoring his faith, his strength, his belief, and his self. Ang isa pong kahulugan ng tema na ito or ng binasa po natin ay patungkol sa pagkakatiwala ng misyon. Kaya po sinasabi ni Jesus kay Pedro na ibinigay ni Jesus kay Pedro ang responsibilidad sa pangangalaga ng kanyang mga tagasunod. Okay, so may mission siya. Doon po nangyari yung 3,000 people yung na-save ni Peter sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano pa? Pagmamahal bilang batayan ng paglilingkod. Ipinakita ko ang tunay na paglilingkod dito. No? Napakita din dito yung tunay na paglilingkod sa Diyos na nagmumula sa pag-ibig. Dito mo makikita that God does not keep records of wrong. Hindi nag-iisip ang Diyos na pumalya ka ngayon, kailan to kaya ulit papalya. Hindi ganun mag-isip ang Diyos. Pang-apat, pahiwatig sa hinaharap ni Pedro. Kung naalala niyo po dun sa huli kong binasa, sa huli nating binasa, na nasabi po doon kung paano siya mamamatay. No? Sa Biblia po, hindi nagkaroon ng exact story how Peter was, paano siya namatay. Pero ang nakalagay po sa Biblia ay parang kasing kagaya ng kay Kristo. So, may ibang mga historical people believing na napako din siya sa cross pero pabaliktad. Una ulo, nasa taas ang paa. So, ganun nila dinademonstrate pero wala po yun sa Biblia. So, ang isang tema ng konteksto po na ito ay sinasabi ni Jesus kung paano siya mamamatay. Na isang parang paraan upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos. So, ito po yung tradisyon nila na mamatay bilang martir. Namatay ka sa ganitong paraan, namamatay din ako sa ganitong paraan. Sa dami po nang binigay ko sa inyong konteksto or kahulugan ng tema ng 1:21 verse 15 to 18, isa lang po ang tibok ng puso nito ay ang tunay na pag-ibig. I'd like to go to first point. The measure of true love is the love that is honest. Love that is honest, it always restoration begins with truth. Kung gusto mong ma-restore, be honest. Kung gusto mong mabago, be honest. Lay down your weakness, lay down your problems, lay down what triggers you to be like that. Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" This wasn't to embarrass Peter. Hindi to tinanong ng Diyos para ipahiya si Pedro. It was to heal him. Each question matched each denial. Ang bawat tanong ay nagsisimbolo sa bawat
pangungulunya sa kanya or pagtanggi sa kanya. Jesus brought Peter back to the very place of failure. But this time, it is with grace. Peter responds, Lord, you know all things. You know that I love you. That's honesty. And that's surrender. Hindi na nagtanong ang Diyos, mahal mo pala ako, ba't mo ginawa? Diba? Ang tao kasi, bakit mo, ang tao gusto parang paliwanag, diba? Bakit mo yun nagawa? Diba? Mahal mo ba ako? Oo, bakit mo yun? Ang Diyos pala, walang follow-up question. Okay. Sorry kasi yun to. Okay. Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need to be still. If there are things in your life, church, na feeling mo na api ka, may ginawa sa'yo, tapos hindi naman kasi magiging sapat kahit magpaliwanag sa'yo yan, okay ba sa'yo yan? Nung isang beses po may na-mentor ako, mag-asawa sila. Nakwento nila sa akin yung parang struggle nila, ganito, sinasabi ng babae, kasi ganito, ganyan, kasi ganito siya. Sabi ko, eto na lang. After all of those things, this is the question, magpapatawad ka ba? Isipin mo na yung worst to worst. Ginawa niya lahat ng iniisip mo. Magpapatawad ka ba? Because forgiveness is really from the Lord. You know, hindi siya tinuturo ng parents. Pwedeng tinuturo siya, pero walang guidelines doon na magagawa mo siya ng buong buo dahil tinuro ng parents mo. It's really about God's dealing to every heart. Walang book na mabibili na pag ginawa mo. Baka kung may bayad ng forgiveness, baka mayaman tayong lahat. Di ba? Sa dami ng dapat nating patawarin, no? The time that Jesus asked Peter, do you love me? It is for him to be healed. True love is not pretending that we are perfect. It is being real before God. Kaya gusto ng Diyos na honest ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging honest ka naman. Sa Diyos man lang. Kahit sa Diyos man lang. Maging honest ka naman. True love is not pretending we are perfect. Kaya nga di ba sa pag-ibig, makikita mo na nagdi-deepen yung pag-ibig when we see the low side of it, when we see the weakness of it, you know. Many people say, I love the Lord, but avoid moments where God searches their hearts. Madami naman pwedeng magsabi niya, mahal mo ba Diyos? Oo naman, pero pag tinanong, anong ginagawa ng Diyos sa'yo? Anong tinuturo ng Diyos sa'yo? If you truly love the Lord, do not avoid the time that He is searching your heart. Kasi, tumakbo ka man ng tumakbo, tatakbo ka lang, pero mapapagod ka din. At pag napagod ka, ang Diyos din naman ng makikita mo doon. So, bakit patatagalin mo pa? Okay? Restoration begins when we say, Lord, you see everything, and I am still here. Lord, you see everything, and I'm still here. Isipin niyo yung ganong moment na parang, wala ka ng tamang salitang ipanalangin kasi nakikita mo naman lahat, Lord. But I'm still here. Use me. Use me for your glory. The truth is that God cannot restore what you refuse to reveal. God cannot restore what we refuse to reveal. Hindi, alam niyo church, dito po natin makikita yung gentleness ng Panginoon. Ano siya, pakialamero siyang low-key. Kung hindi mo handang isurrender sa Kanya, hindi siya God. Kahit nga buhay kahit buhay, mamamatay na. Pero kung hindi sinusurrender ng pamilya, hindi yun mamamatay. I remember my late father when he was really having a hard time. Tinawag niya ako, sabi niya sa akin, sabi mo na nga kapatid mo, isuko na ako sa Panginoon, okay naman na ako. Ako naman sa langit pupunta. Alam niya yung idea of when people do not surrender, hindi gagawa ang Diyos ng hindi mo kaya. Kaya sobrang believer ako na if God give this to you kasi kaya mo. If ito ang binigay sa'yo ng Lord kasi kaya mo. And true enough, kasi nung sinurrender siya ng mami ko na
Lord, dalawang kamay. Kasama pa. Hindi, joke lang, hindi kasama yung pa. Lord, dalawang kamay. Sinusuko ko na po sa'yo ang asawa ko. Siyempre, how hard it is na ginawa niya yun. But, kailangan eh. Kasi yung may katawan mismo, sumusuko na sa Diyos eh. Di ba? So, God cannot restore what we refuse to reveal. Hindi gagalawin ng Diyos yung kahit alam ng Diyos na kailangan mong ma-restore sa bagay na to. When you do not humble yourselves, lay down it before the Lord and saying, Lord, I need the help. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So ngayon, I challenge you, if there are things in your life na dapat nyo nang nilalatag sa Diyos, ilatag nyo na yan. Ilatag nyo na yan, church. Kasi kung hindi ngayon, ilalatag mo pa din yan. Ilalatag mo pa din yan. Huwag mong ubusin yung sarili mo talagang, hindi ko na kaya. Okay. God cannot restore what we refuse to reveal. Point number 2, love that serves. The true measure of love is the love that serves, because restoration leads to responsibility. You know, after every response, Jesus says, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. So notice this, no, that Jesus didn't just forgive Peter, He gave him an assignment. In the same way of us, when we lay down something to the Lord, it doesn't stop there. When we ask forgiveness to the Lord, it doesn't stop there. May ibibigay na assignment ang Lord. May ibibigay siyang takdang aralin sa'yo. At huwag kang matakot. Where He leads, He provides. Kung saan ka dali ng Panginoon, meron diyang pagpapalang nakalaan. This week po, di ko lang po napanood yun ng lahat. One thing that I watched this week is all about the true story of life entitled Miracle in Heaven. So, di ko lang kung pinapanood na sa inyo yun. Pero so, alam niyo, matagal ko nang napanood yun. Pero iba yung atake ngayon nung napanood ko siya. Parang sabi ko, ay, grabe yung Miracles in Heaven. Kasi yung anak niya, I'll give you the very glimpse of the story. Yung anak niya, 3 sila. Tapos yung gitnang anak, meron siyang sakit sa intestine, hindi siya nakakapag-digest ng food. So, parang merong ganun-ganun yung bituka niya. And then, kung saan sila nagpupunta para maggamot, ganyan, isa nagpunta sila sa ibang bansa pa, which is located sa Boston. And then, they are from Texas for the kid to be cured. Unfortunately, walang cured yung sakit. Pero, unbearable pain, hindi siya nakakapag-digest ng food and everything. Hanggang sa umuwi siya sa kanila, sinabi ng doctor na mag-spend kayo ng mag-spend time sa kanya kasi wala talagang cure, ganyan. Kasi yung kapatid niyang panganay, sabi sa kanya, tara, punta tayo sa puno, akyat tayo para maiba naman. So, the climax of the story was that kid named Abby was dropped there at the gitna ng puno, sa loob ng puno. And then that time, ang isa sa nag-strike kasi sa akin doon, parang nagtatampo yung nanay kay Jesus. They are a Christian family. And then parang nagtatampo yung nanay kasi nga parang may typical kwento, may kagalit sa church, tapos ay Jesus name mo lang magkakagalit sa buong church. May kagalit sa church, tapos parang nagko-question siya na yung anak niya ba't may sakit, ganyan. Tapos parang dumating sa point na nung hindi nila alam paano i-rescue yung anak nila sa ilalim ng puno, lumuhod siya, nag-pray siya, nag-lay hands siya doon, tapos buong family nililay hands nila yung puno, and then they are praying together. And then after no, na-rescue yung bata, and then miraculously, pag-akyat ng bata, nagulat yung doctor, kasi 25 years na daw siyang doctor, walang broken bones, okay siya, to think na unang tumama yung ulo niya pagkabagsak sa 30 feet tall na puno, and then she's okay. And then bumalik sila ng Boston, pina-check ulit yung mga test niya, parang nagulat din yung primary doctor niya kasi all the intestine is working normally. So yung babae, nangihingi siya ng sagot na ano yun, nalaglag siya sa puno tapos normal na siya, okay na siya, ano yun, I want a medical answer. Sabi niya yung doctor, wala akong masasagot, and it doon nag-fall down na this is miracle. And along the way, hindi lang yun yung miraculous na ginawa ng Lord. May miracle na pupunta yung tatay at mga anak sa Boston,
parang tumatandog yung credit card kasi hindi na pala kaya. Tapos may miracle na yung nag-a-assist sa kanila, pinatay yung monitor, tapos pinapass by sila. I mean, what I am trying to say here, church, where you are, there could be a miracle. Yung mga akala mo, buti hindi umulan, miracle ng Diyos sa'yo yun. Yung ang hirap-hirap sumakay pero ang bilis mo nakasakay, miracle ng Diyos sa'yo yun. Yung usually traffic sa Ortigas pero nakauwi ka ng 40 minutes, miracle ng Diyos sa'yo yun. Miracle is around us. You know, miracle is God's goodness. Miracle is love. And Jesus didn't just forgive Peter. He gave him an assignment. Even the time that the Lord will give us an assignment, that is also a miracle. Bakit? Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos na makaya yung bagay na tingin mo hindi mo kaya. Tingin mo. Ikaw yan eh. Diba? Pero ang Diyos, alam niya kung anong kakayanan mo, higit pa sa alam mo. Siya gumawa sa'yo eh. Alam niya yung kakayanan mo. And God is, you know, He's able to do miracle more than you know. More than you know. Yung mga stress mo sa buhay, yung mga pressure mo sa buhay, wala ka pa dyan, nandyan na ang Diyos. Alam ng Diyos na masa-stress ka sa oras na to. Alam ng Diyos na next week kakabahan ka. Alam ng Diyos na next month talaga namang manlalamig ka. But what makes it different is that how do you respond? You will never respond rightly when you do not know the heart of Jesus. This week, mag-ausap kami ng isang life group ko and then we've been talking about yun nga, kapagod, pandalamig, ganyan. I mean, to be honest, sinasabi ko sa kanila, kasi lahat kami Monday to Saturday, we all are working. Tapos Saturday, nandito kami umaga. Like, non-stop. Pero sabi ko sa kanila, that's the reason why I am intentionally praying all the time that Jesus will be our rest. Even here in church, palagi ko pong panalangin, Panginoon, ang presensya mo, ang salita mo, ang pagpupo dito, ang pakikinig dito, maging kapahingahan ng bawat isa. Kasi ano bang gagawin mo pag pagod ka? Hindi nga sapat na matulog ka, pagising mo, stress ka pa din. Pero walang ibang tunay na kapahingahan kundi sa presensya ng Panginoon. Naglalaba ka, it's with God, that's rest. Nanonood ka, nakaka-stress, that's with God, it's rest. Everything that you do, if it's with God, it's a form, and it can be form of rest. Why? God is able to do that. God is able to do that. Hindi ipagkakait sa'yo ng Diyos yung supernatural strength na kailangan mo. Nagtataka ako, sabi ko nga sa live group ko, usually yung mga ganitong dire-diretso ko nagtuturo, lahat may sakit na ako. Ngayon, hindi ako nagkakasakit. Siguro alam ng Diyos, pwede magkasakit. Talaga pag nagkasakit ka, sarado ang whole church. Diba? Hindi ka magkakasakit. God knows everything. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Going back sa buhay ni Peter, it is the same Peter who failed is now entrusted again. Kaya po ang unang tanong ko sa inyo kanina, did you ever fail someone? Have you ever failed someone you truly love? Because it's the same with us. We failed the Lord many times. We failed someone we truly love many times. Pero bakit may tiwala pa ding nabibigay? Wala namang ibang kahulugan yun kundi dahil pag-ibig, di ba? Especially if it's from the Lord. Walang hindi kaya. And the same Peter who failed God, who failed Jesus, is the same person that entrusted again. Sasabihin ba natin, etong si Jesus, walang kadala-dala, dininay ka ng lahat, tapos gaganyanin mo pa? We can never do that. Why? Because that is His heartbeat. Yun ang puso ng Panginoon. Hindi natin mababago yun. Hindi natin mababago yung puso ng Panginoon pagpalain ka kahit ganyan ka. Walang makapagbabago nun. And the same Peter who denied is now called to lead. Si Peter na minsang dininay ang Panginoon is the same person that God asked to lead. True love for Jesus is expressed through how we care for others. You do not love the Lord when you do not care for other people. No? We do not love the Lord when we do not care for other people. Isa pong napagdaanan ko din this week, I guess, or last week yata. This week. Parang I have a friend. So, she was looking for a house na malapit sa work.
So, natuwa ako, na-bless ako sa sarili ko din kasi parang naiisip ko, kung hindi binago ng Lord ang puso ko, kung dating heal ka to, pwede namang mag-decline na lang ako na wala akong magagawa, hindi ko alam. Pero because I love the Lord and I care for other people, naghanap talaga ako ng matitirahan niya. Naghanap talaga ako na parang kailangan niya ng tulong, so tutulungan ko siya. Yun lang ang tibok ng puso ko. Kailangan ng tulong, tutulungan mo. That's how we express our love to the Lord. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, I love the Lord, pero ang damot mo. Hindi pwede yun. Hindi naman pwedeng, or baka naman kasi, PM love ko si Lord every Friday to Monday lang. Tuesday to Thursday ako yon. I love myself because I care for myself. The true love of Jesus for Jesus is expressed how we love other people. This is the truth. You cannot separate loving Jesus from serving His people. Amen. Amen. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal kay Kristo tsaka yung paglilingkod sa mga tao. Kung tatanungin niyo, kapag ginagawa mo yan, ay isa lang, kasi mahal ko si Lord. Ba't ka nagpastor? Kasi mahal ko si Lord. Ba't ka nagtuturo? Kasi mahal ko si Lord. We cannot separate loving Jesus from serving His people. Hindi pwedeng magkahiwalay yun. Sometimes we think, I love God, but we don't serve. We don't give. We don't care for others. I love the Lord, pero hindi tayo nag-share. Hindi lang, number one, syempre yung gospel, pero hindi lang yun. Yung ikaw mismo, di ba? Magkakaalaman, ano bang identity niyan sa trabaho? Ano bang identity niyan sa bahay? Ano bang identity niyan sa classmates? Di ba? Kaya di ba minsan ng mga bata tayo, may mga nagiging biruan na, ang church ka pala, pero sa school talagang, kapural ng mga kalintikan. Di ba? Yung mga ganon. Hindi naman pwedeng iba-iba identity natin. Ilan ba ang Kristo mo? Ilang Lord yan? Isang Lord of the Rings, saka isang Lord from heaven. Ano yun? Diba? We cannot separate loving Jesus from serving His people. Jesus make it clear. Sobrang liwanag nito. Sinasabi sa Bible to, if you love me, take care of what I love. Kung mahal mo ko, alagaan mo ang mga mahal ko. Sino bang mahal ng Diyos? Ang tao. Love God. Love people. Whenever God is dealing us or giving us a bundle gift of restoration, it doesn't end in restoration. Hindi po natatapos sa babaguhin tayo ng Panginoon. Ang kagandahan at ang exciting part, when the Lord restore you, papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay? When the Lord restore, it's not the end, and it's a new beginning of purpose. Simula pa lang ng bagong layunin mo. Kasi pag na-restore ka ng Lord, the old has gone, the new. Okay? May bagong ginagawa ang Diyos. So, hindi siya natatapos sa na-restore ka, na bago ka, yun na yun. No. It doesn't stop there. Last point, the true measure of love is the love that sacrifices. Amen. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Amen. The restoration requires commitment. Kaya nga hindi pwede yung pag-ibig na walang commitment. Okay? Jesus told Peter about the kind of death he will face. Doon po sa last verses ng John 21, Jesus demonstrated somehow kung paano siya mamatay. Pero, anong ending nun? Kung naaalala nyo, after nung dinescribe ni Jesus ano yung magiging way niya of death, Jesus said, follow me. Sumunod ka sa akin. Halika, sumunod ka. Okay? This is powerful. When God said, or when Jesus said to Peter, follow me, it is really powerful. Why? Because Jesus restored Peter, give him purpose,
and then calls him to a life of sacrifice. So, ito po yung ibig sabihin kung bakit 3 beses tinanong ni Jesus si Peter, do you love me, do you love me, do you love me? Jesus wants to restore Peter 100%. Jesus wants to give him purpose 100%. And Jesus calls him to a life of sacrifice. Kumbaga binigyan na ni Jesus ng overview na hindi magiging madali. Ito naman yung pagbibigay ko ng validation sa lahat ng mga tao. Whenever we serve the Lord, we do something for the Lord, it's not going to be easy. Hindi talaga siya madali. But it's worth it. Worth it siya ng hirap kasi alam mo na ang Diyos nandyan. Alam mo na ang Diyos hindi nagpapabaya. Yun nga yung sinasabi ko kanina, di ba? As we start, ano yung sabi ko? As we have this word, napakahalagang alam mo ang tibok ng puso ng Diyos. Kasi hindi ka magdududa, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka magdadalawang isip, bakit ano pinapagawa sa akin? Kasi buong-buo yung tiwala mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung pinapanood ko this week yung Miracles in Heaven, kahit matagal ko na siyang napanood, tapos iba yung atake sa akin nung napanood ko siya ulit. Kasi and mind you, it's a true story. It's true to life story. Tapos ngayon, yung Anna Beam doon, alive na alive siya. Nakakatuwa kasi, you know, what if it takes yung bagay na hindi mo nililay down kay Lord para mas makilala mo siya. Yun yung kailangan mong gawin. Pero hindi mo palang mabigay. Hindi mo palang masurrender. No? True love is not just emotional. It is committed even when it costs. Ang tunay pong pag-ibig ay yung merong commitment kahit na anuman ang mangyari. Following Jesus is not always comfortable. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Following Jesus is not always comfortable. It may cost your reputation, your comfort, your plans. Pwede. Ang pagsunod po sa Panginoon ay tunay na hindi madali. Kasi maaaring yung inaalagaan mong reputasyon, yung comfort mo, yung plans mo. Sabi ko sa life group ko na nagpe-prepare kami for the Hope Church last year, ang naging mantra namin ay yung sobrang nag-speak po talaga sa amin, personally sa akin, yung bridge song ng City Point na Break the Silence. There's a bridge there saying, to the far ends of earth we go, a love story must be told, so we will not live in comfort anymore. Hindi mo siya maintindihan sa una kasi pag ginanto mo yun, to the far ends of earth we go, love story must be, so we will not live in comfort anymore. So sabi ko, 16 years tayong nagla-life group. Tama na yung tayo-tayo na lang. Hindi deserve ni Lord na tayo-tayo lang ang nagpapalakasan. We need to shout out the love story that must be told. So we will not live in comfort anymore. Ang nakakatawa kasi, alam mo yung napagplanuhan naman namin, alam naman namin na hindi magiging komportable. Pero pag nandiyan na yung mga moment na hindi na kami komportable, parang, oh, sagipin niyo po kami. Nakakapagod. It may cost your reputation, your comfort, and your plans. But real love says, this is the real thing. Even when it costs me, I will follow you, Lord. Even if it costs me, I will follow you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. It takes faith to follow the Lord even when it costs you so much. It takes courage to follow the Lord even if it costs you a lot. Kasi kung hindi ka konektado sa Diyos, ang daling isipin na ako lang naman nakakaalam eh. Ako na naman i-decide. Ako na naman nakakaalam eh. Again, wala tayong maitatago sa Panginoon. Lahat alam niya. Kahit yung hindi mo alam ng Diyos. Okay? Yung hindi mo alam ng Diyos yun. Even when it costs us, I will follow you. Dalangin ko po, ito yung maging panalangin niyo throughout the week. Lord, even if it costs me, I will follow you.
Ang masarap ipanalangin to, yung tipong hindi mo naiintindihan. Kasi hindi ko naiintindihan, pero I will follow you, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo ng buong-buo. Hindi ko alam, but I will follow you. It cost us many, but it's worth it. The measure of love is seen in what we are willing to lay down. Isang bagay po na nasusukat sa tunay na pag-ibig ay kung ano yung mga bagay na kaya natin ilatag sa Panginoon. Alam niyang lahat. Alam niya ang lahat. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, what are the things or what is in your life that you're willing to lay down to God? And I declare right now that the Lord is speaking to your hearts. As you listen to this word, merong binubuksan ng Lord sa puso mo. And I declare that even if it costs you, you will follow the Lord. In Jesus' name. Peter's story didn't end in failure. Palagi ko po itong sinasabi, no? Peter's story didn't end in failure. It ended in restoration, purpose, and commitment. The true measure of love. Restored, purposeful, committed. And the same Jesus who restored Peter is the same Jesus speaking to us today. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Yun ang tanong ng Diyos. Hindi po nagtanong ang Diyos sa Biblia ng, are you perfect? Did you never fail? How many times did you go to church? Do you have a life group? How many times you share your blessing? Hindi po ganon. Isa lang ang tanong ng Diyos. Do you love me? Do you love me? Because if you love Him, be honest before Him. If you love the Lord, be honest before Him. Be faithful in serving. Be willing to follow no matter the cost. I'd like to highlight this church, no? Be honest before Him. Alam nyo yan sa sarili nyo if there are things na hindi natin ina-admit sa Panginoon. Be faithful in serving. When we say serving, hindi po siya patungkol sa church lang. I mean, again, wherever you are, that's your church. Your workplace, that's your church. Your family, that's your church. Be faithful in doing that. Be faithful in your work. Be faithful in your family. Be faithful in your studies because that's your church. Church is people. Nasaan si Jesus in my heart? So wherever you are, Jesus will always be there. Be willing to follow no matter the cost. Be faithful to follow no matter the cost. Tumayo po tayong lahat. Today, Jesus is not condemning you. That's a beautiful truth. Ito po ay isang napakagandang pwede mong ibahagi sa inyo. Ngayon at magpakailanman, hindi po tayo kinukundina ng Panginoon. But He is calling us back. He is calling us back. Pwedeng nabigo ka, pwedeng naanod ka, pwedeng nanlalamig ka sa pagmamahal mo. But hear this clearly, church. Failure is not final when Jesus is involved. Ang pagkakamali mo ay hindi katapusan kung kasama si Kristo sa pagkakamali mo yan. The true measure of love, love that is honest, love that serves, love that sacrifices. Nakapikit po ang lahat. He is asking you today, do you love me? Do you love me? Do you love me? And if your answer is yes, then respond to the Lord. Lord,
Here I am again. Restore me, use me, and I will follow you. The measure of true love is not in how loudly we say it, but in how faithfully we return, we serve, and we follow Jesus. Allow God to speak to you, church. Open your hearts. Listen carefully to the leading of the Holy Spirit. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, lulugod ako, buhay ay iaakay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sama-sama po natin awitan ng Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Muli po, ikaw lamang. Let's declare with all our hearts. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. You are good, God. You are good, God. Hallelujah. Come on, just open your mouth. Speak to God. Speak to God. Ask for forgiveness. If there's something that you need to ask for forgiveness, lay it down to God. Hallelujah, Lord. We worship you. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Dalangin namin, Lord, ang hindi kami buhay. Salamat po sa kalakasan mo. Thank you for the grace. Thank you for restoring us. Lord, ngayong umaga na to, binibigay po namin ang buong tiwala namin sa iyong muli. Gusto namin dumipende lang sa iyo. Ang dami namin hindi alam. Ang dami namin hindi naiintindihan. Ang daming malabo sa buhay namin. Pero ikaw malinaw ka. Malinaw ka. Mabuti kang Diyos. Tapat kang Diyos. Madali kang kausap na Diyos. Mabuti ang puso mo. Mapagmahal ka. Salamat po na hindi nasusukat ang pag-ibig mo sa kamalian namin. Salamat po na ang bawat pintig ng puso mo ay ibigin kami, tulungan kami. Salamat po. I speak right now, Lord, your restoration for every hearts right now. Kung sino man po dito sa mga oras na to ang nangangailangan ng panibagong puso na mas malakas, matapang, you bless them, Lord. Meron dito ngayon, gustong sundin ka whatever it costs, but there's fear. Speak to that person, Lord. We rebuke that fear in the name of Jesus. Meron dito gustong sumunod sa'yo, gustong maglingkod sa'yo, pero nagdududa sa kakayanan niya. Oh Lord, speak to these people. Speak to these people, God, right now. Manguna ka po sa amin. Palagi namin maalala na ang tunay na sukat ng pagmamahal ay ang pagmamahal na nagmumula sa'yo. Love na totoo, pag-ibig na totoo, pag-ibig na naglilingkod, pag-ibig na nagsasakripisyo. Dahil yun ka.
And you deserves it all. You deserves it all. Once again, church, let's declare, Ikaw lamang ang nagtiwala sa Make it your personal song to the Lord. Come on. O Diyos, di kita Hallelujah. bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa huling pagkakataon, magtatapat. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. God bless you, church. May you feel the love of the Lord today and forever. God bless you. Mga kapong bawat isa. Thank you po, Pastora Melka. Thank you, PM. So, salamat sa salita ng Lord. So, ang pinaka-favorite ko dun sa naging word ng ate is yung ng PM, yung sinabi niyang, Jesus does not keep records of wrong. Kasi kung tulad ng Lord, ang secretary natin sa klase na naglilista ng noisy, eh baka pahabaan po tayo ng resibo, no? So, ang sarap din po na i-embrace yung truth na ang love, ang forgiveness, and ang restoration ng Lord ay bago tuwing umaga. So, it's new every morning. So, praise the Lord po sa ating word for today. So, for our announcement, so we are always glad that you are here with us today, and we are also encouraging everyone to invite your family and friends every 10 a.m. to 11:30 every Sunday for our celebration. Then, for our Hope Builders, na nag-start din po to 10 a.m. after the worship time. So, we encourage you to bring your little ones sa ating Hope Builder. And it says nga po sa Proverbs 22 verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. So, train up a child the way he should go para po, bata pa lang, exposed na sila sa word and sa truth. So, dito po natin ginaganap yung Hope Builder. So, ngayon pa wala tayong bata, pero usually po, siguro isang buwan na po tayong merong Hope Builder. So, nasa 3 to 5 kids po yung nakikater natin every week. So, we encourage everyone to invite your pamangkin, kapatid, anak, apo. So, for our love and tithes, love offering and tithes, so let's read Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Share ko lang, but ang life group po kasi namin is usually nagta-tithes po talaga kami monthly for the hope. And nag-bless lang din po kami kasi every month, every week, merong mga kumakalabit, yung mga nagme-message, nangihingi ng QR. Ito po yung mga nasa congregation, which is those are the people who attend the Sunday celebration. Hindi man sila consistent na every Sunday, pero nag-bless kami na they have the heart to bless the church, they have the heart to bless the hope. So, praise God po sa mga taong may ganitong puso. So, we have the QR code dito po sa ating screen. Meron din po tayo, as far as I know, na posted sa social media page ng church. And meron din po tayong drop box here sa gilid for our cash offerings. Then next po natin is for prayer bodies, for prayer requests. So we are glad to pray for you. So kung may mga urgent prayer requests po, pwede po tayo lumapit kay PM or sa amin po, depende po sa preference niyo. And if meron naman po tayong prayers, answered prayers na gusto po natin i-record or gusto natin isulat, so meron din po tayong maliit na prophet sa gilid. Then, yeah, so for our hope page, so siguro thrice a week may posting po tayo sa page. Ito po yung mga highlights ng naging sermon and also ano yung mga magiging word for the coming Sunday. So let's follow the page and stay tuned for updates online. So, as for yan. So ayan, again, laging
binabagit ng PM, read our Bible and spend time with your family. So Sunday is for the Lord and the family. So praise the Lord. Thank you, Kathy. Natutuwa ako sa sa mga nagpa-flash. Hindi ko po kasi nakikita yan ahead of time. I-appreciate ko lang si Ken. So si Ken, siya po ang gumagawa ng ating. Palapakan naman natin ng Lord sa buhay ni Ken. Of course, si Riggs din, palapakan po natin ng Lord. Siya po ang sa sounds. Talagang nag-bless lang ako kasi ito po ay buhay na patotoo na where God needs He provides. Tingin niyo ba magagawa ko lahat ng ito? Hindi ko kaya yung mga yung mga design. Hanggang ruler lang ang kaya ko, Canva pa yun. Pero salamat sa Panginoon dahil may ginagamit talaga siya patuloy maging sa mga bata. And the Lord is really impressing into my heart right now to just share with you. One thing po na mapaglalagyan ng ating love offering and tithes is on October 28. On October 28 to November 1, magkakaroon po ng mission trip ang Hope Church. Kami po ang pupunta sa Baguio for reaching out to group of people. Isa pong orphanage, tsaka isang home for the aged. So, yun. So, yung mga bine-bless po ng mga tao for Hope Church, isa po yun sa mapagpupuntahan para po maging pagpapala po tayo sa mga taga Baguio. So, yun po yung isa sa mangyayari for the year. Sabi niyo rin po sa prayer, syempre, bukod sa ibibigay, wala tayong ibang puso kundi may bahagi si Kristo sa kanila. And there you have it. Sinabi nga ni Kathy, read your Bible, spend time with your family. Pintig ng puso ng Panginoon ay ang intentionally natin siyang kausapin. Kung paano kayo intentional na kahit walang schedule, nagsuscroll anytime, anywhere, to get the news. Ano bang trending ngayon? Pero let's be intentional in opening the Word of the Lord. Tumayo po tayong lahat. And please, raise your hand as I declare blessing to you. For our benediction, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with the true measure of love. The Lord bless you with courage to say yes to Him. Bless your heart, bless your faith, your week, your finances, your family, your work, and your health, and all your unspoken prayers in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, that all God's people say, Amen. Amen and amen. God bless you, church. See you next Sunday celebration. Thank you po. Pwede po tayo mag-picture-picture dito bago umalis. Thank you po. God bless you.
Red hair. Red hair. Red hair. Nika. Red hair. Nika. Okay na. Nakapigil na naman.